Ngayon, ang pag-uusapan po natin yung isang tao sa Bible na hindi po kadalasan na pag-uusapan. Pero nandun naman siya sa buhay ng ating Panginoon kahit nung ating Lord ay musmus pa lamang. Ngayon pa man, hayaan yung basahin po natin itong Lucas chapter 2, 22 hanggang 25. Makikita po natin dito yung eksena na nang ipanganak ang Panginoon after 40 days, ito po yung nangyari. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautosan ni Moises, pumunta sila, si Jose at si Maria, kasama yung bata, sa Jerusalem. Dinala rin nila ang sanggol, and that is the Lord Jesus Christ, upang ihandog sa ating Panginoong Ama. Sapagkat ganito ang nasusulat sa kautosan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. 24, nag-alay din sila ng handog na ayon sa hinihingi ng kautosan ng ating Panginoon. Maaring mag-asawang bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. So dito po muna tayo. Ito po yung dedication. After 40 days, ang Lord po ay dinedicate. Yung baby Jesus po, dinedicate sa templo, sang-ayon nga po sa kautusan ni Moises na nanggaling din naman from heaven above. Kaya yun po yung ginagawa ng mga Christians. Yung pong sanggol, idinededicate pabalik sa ating Diyos Ama. Yun po yung dedication. Maybe later pa, idinededicate yung bata, iba naman maaga. Kung talagang gusto nating bumalik sa Bible, 40 days. Anyway, ang mahalaga, kailanman after a year or after few months, di ba? Ang mahalaga, ma-dedicate natin yung bata sa Diyos. Yun po yung original biblical tradition na ginagawa, na utos mismo ng Diyos. I-dedicate ang bata pabalik sa Diyos na siya rin namang nagbigay ng batang iyon sa kanyang mga magulang. Yes, wala po tayong makikita sa Bible na nung baby pa si Jesus Christ, He was baptized. Because biblically, there's no such thing as infant baptism. Hindi lamang po sa mga believers, hindi lamang sa Israel, anywhere in the world, wala pong baby or infant baptism. Later development na lamang yun sa isang malaking simbahan. Ang ginagawa ng Kristiyano noon, i-dedicate yung bata. Napakahalaga po nung dedication, nung dedication ng baby sa ating Diyos. Kasi po yung pagpapala, doon ibinibigay ng ating Diyos. So, if I were you, kung meron kayong sanggol, huwag na rin masyadong patagalin yung dedication. Kasi dapat nga sanggol pa eh. Anyway, nangyayari, minsan tumatakbo na yung bata eh. May kasunod na nga eh. Wala pang dedication. Huwag naman masyadong pagtagalin. Saka wag problemahin yung pera kasi, yung panggastos, pangpakain. Hindi naman ang problema sila Jesus Christ by that time. Basta pumunta siya sa templo, ipinadedicate yung bata, tapos. Ano lang yung dala nila? Bato-bato. Saka mga kalapate. Kung hindi man yung bato-bato, dalawang kalapate. Ngayon, yun ba talaga yung requirements nga pala ng Old Testament kapag nagdedicate ng bata? To be honest, ang sa Old Testament po, ang idinededicate, yung hayop na dinadala sa dedication ng bata, tupa po yun. Malinis na tupa. But you know what? Mary and Joseph, poor. Mahirap po kasi yung mag-asawa. Kaya naglaan din ng Panginoon ng provision na kung hindi nyo kayang magdala sa akin ng tupang walang bahid dungis, okay na rin para sa akin yung bato-bato o yung mga inakay na kalapate. Ganun kabuti ang Diyos. Kasi even nowadays, napakamahal ng kambing na nga lang, napakamahal. Kaya nga special occasion lang kumakain ng kambing ngayon sa katupa. Kasi mahal siya, lalo na ng araw. So nakita natin nun, hindi naging problema. Ang point ko po, sa dedication ng bata, hindi dapat pinoproblema na dapat maraming makakain yung mga ninong at ninang. Hindi pinoproblema yun. Ang pinakamahalaga, i-dedicate mo, meron ka mang ipapakain sa mga yan o wala. Ang gusto ng Diyos, basta ibalik mo sa akin yung batang yan. So next time po, pag magkakaroon kayo ng baby, huwag na masyadong pagtagalin. Di ba? Kung ang dahilan din naman kasi wala pang pera, huwag niyo isipin yung pera. To be honest, hindi po mahalaga ang pera sa dedication ng bata. Libre po yun. Magdala na lamang ng kasi hindi na rin tayo sinasabi sa Bible, hindi na natin kinakailangan magdala ng bato-bato. Tayo ngayon, sa panahon natin ngayon. O sige, ide-dedicate pa si Baby Lucas, magdala. Di ba? Ng oxtail. Wala naman tayong sinasabing ganun. Wala na rin dapat dalhin. Ang dinadala lang yung bata, saka yung mismong puso ng mga magulang.
So ulitin ko po, kung hindi pa rin dedicated ng bata, hindi pa rin naman huli ang lahat. So yun po yung kautusan. Ngayon po dito sa eksenang to, diyan po natin makikita yung tao na binanggit ko kanina na ang laki na naging papel niya sa dedication ng Panginoon, pero hindi po siya halos na pag-uusapan. Maging sa Belen kasi, sino lang nababanggit sa Belen, dun sa birthday ng Panginoon, yung mga shepherds, yung mga anghel, si Mama Mary, si Joseph, maging yung mga pantas. Pero itong taong ito, hanggang sa lumaki ang Panginoon, halos hindi siya napapansin. But today, pag-uusapan po natin siya. At meron tayong makukuhang magandang aral dito, nagmula sa mismong taong ito. Ang pamagat po ng message today, at ito rin po yung taong pinag-uusapan natin, siya po si Simeon. Ngayon, nag-research po ako kung sino si Simeon. Baka may background siya. Baka meron man lang meaning yung kanyang pangalan. And you know what? Sa sobrang simple ng taong ito, dito lang siya makikita sa eksenang ito. After this, wala na. At this one point in time, one point sa kanyang buhay, napakaganda pa na nangyari. At nangyari ito dahil na rin sa meron po siyang adhikain, meron siyang kahilingan sa ating Diyos na makapangyarihan. So titingnan po natin, doon na tayo sa eksena na ito na ngayon, enter Simeon. Nung pumasok na mismo sa templo, si Mary at si Joseph kasama yung bata. So sa Lucas po, Lucas chapter 2 verse 25. Ang sabi, may isang tao noon sa Jerusalem nang pangalay Simeon. In a nutshell, sino siya? Ang sabi po siya, isa siyang lalaking matuwid. May takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. So we will see, dito pa lamang sa isang verse na ito, in a nutshell, makikilala po natin kung sino si Simeon. Isang taong hindi kilala, hindi makikita sa harap ng pulpito. Hindi mo mababasa, makikita ang kanyang larawan, di ba, anywhere. But this time around, in the scripture, in the Holy Bible, Holy Scripture, nabanggit yung kanyang pangalan. Nabanggit yung kanyang pangalan. So tingnan po natin, isa-isahin natin, kung sino itong si Simeon. Number 1, ang sabi po dyan, siya yung matuwid. Or sa English, righteous. Alam niyo po ba na mahirap, hindi na mahirap at the same time, napaka-rare na magkaroon ng mga matutuwid na tao nung araw. O, lalo na siguro ngayon, Kasi even nung araw, ganun eh. Remember po na malaman ni Nathaniel na si Jesus Christ ay nanggaling, yung Messiah manggagaling sa Nazareth. Ano sinabi ni Nathaniel? Meron mang mabuting taong manggagaling sa sa Nazareth. At doon pa ikaw manggagaling ang Messiah. So nakita niyo yun? Pag pinakinggan natin yung sinasabi ng mga Bible characters, malalaman din natin ano ba yung setup kasi ng mundo by that time. So lumalabas yung lugar na yon, yung Nazareth, kumbaga noon, para siyang tondo noon. Kasi even now naman, pag sinabing taga saan ka ba? Taga Tondo, ay Tondo, saksakan dyan. Di ba hanggang ngayon naman may mga taong ganun eh. Pero I think malaki na rin ang pinagbago siguro naman ng Tondo. Saka marami pong lugar, mas masahol na sa Tondo. Pero na-typecast na kasi. Pag sinabing Tondo, ayan, di ba? Krimen, pananakit, and so on and so forth. So yung Nazareth kasi ganun din. Ganun din po. Pero sinagot siya ng Panginoon in a very, very cool manner. Kasi alam ng Lord yung sinasabi niya eh. Kasi patungkol nga dun sa kanya yung sinasabi, di ba? Sabi ng Panginoon, Nathaniel, ito pa ipapasok ka lang kasi ang ganda kasi ng usapan dito eh. So sabi ni Nathaniel, walang mabuting taong manggagaling sa Nazareth. So sinasabi mo yung Messiah hinihintay natin manggagaling doon. Eh alam ng Lord yun. Alam niyo ang sinabi ng Panginoon kay Nathaniel by that time? Ito ang isang tunay na Israelita. Ngayon nagulat si Nathaniel. Paano niyo ako nakilala? Diba? Kasi yung sinabi ng Panginoon na isang mabuting Israelita and so on and so forth, nasalamin ni Nathaniel yung sarili niya sa sinabi ng Panginoon. Kaya namangha siya ngayon. To make the story short, naniwala siya ngayon na ang Panginoon, siya yung Mesayang darating. Sabi ng Panginoon, kung ba sinabi ko na nakita kita kanina pa, habang ako'y nasa malayo, nakita na kitang nakaupo sa ilalim ng puno, naniniwala ka na kaagad sa akin. Ang ganda yung naging usapan nila. Hindi siya pinagalitan. Pero ang point doon, sabi ng Panginoon, ito ang isang tunay na Israelita. Alam niyo, ano ibig sabihin ng Panginoon doon? Prangka, hindi plastic.
Sinabi lang ni Nathaniel yung nalalaman niya patungkol sa lugar na yon at sa mga taong nakatira sa lugar na yon. At pinuri ng Lord yun. Ang sabi ng Panginoon, kinakailangan daw, magsasabi tayo ng totoo. Kasi hindi ba mahilig tayo sa pabalat bunga? Yun yung natawag na candy coating, pabalat bunga, na even though galit na tayo sa tao, ayaw pa natin ipakita, ayaw pa natin sabihin talaga. Walang mangyayari sa relasyon kung ganun. Kung laging tinatakpan ng asukal, yung asim o yung pait. Ang sabi ng Panginoon, tell the truth. So hindi ininda ng Panginoon na sinabing walang mabuting manggagaling sa Nazareth at nandoon ng Panginoon ang galing sa doon. Hindi niya ininda yun, hindi niya pinansin. Ang pinansin ng Panginoon yung positibong sinabi ni Nathaniel, yung kanyang positive attitude, and that is being truthful. Truthful. So maging ganun din tayo. Nadaanan ko po kasi yun. At sabi ko, ang ganda ng usapan dito ng Panginoon sa kanila Nathaniel by that time. Diba? Which is sa atin man, ganun din. So katulad ni Nathaniel, napansin ng Panginoon yung proper behavior, hindi siya plastic, sinasabi lang niya talaga kung ano yung laman ng puso at isipan niya. Ito pong si Simeon, gayon din. Pag sinabi sing righteous, walang left and right, diretso. Kung meron kang gusto sabihin, sabihin mo na. Di ba madaling matatapos ang usapan, madaling matatapos ang tampuhan kapag nag-uusap na kaagad. Yung sinasabi, kasama po yun sa pagiging righteous. Ibig sabihin, kung galit ka, galit ka. Kung nagtatampo ka, nagtatampo ka. Kung okay ka, okay ka. Kumbaga, sasabihin mo sa tao, especially kung merong kasamang iba. Di ba? Merong kasapakat. Merong another person na may kinalaman dito, sinasabi na kaagad. Kasi walang gusot na maayos kung pinagtatakpan. So sa atin man, ibalik natin 2023, baka naman hanggang ngayon yung katampuhan natin nung COVID time, hanggang ngayon katampuhan pa rin natin. Baka naman tayo yung tipong kapag nandyan siya, wala ka. Hindi ka makapunta-punta ng kusina kasi nagtambay na siya doon. Gutom na gutom ka na ngayon. O bakit magluto ka na? Kasi ba tayo mo kumain? Nandun yung ref mo, yung pagkain mo, nandun sa kusina, kumain ka na. Kasi nga, nandun siya. Nakita niyo yun? Kapag hindi inayos, lumiliit ang mundo. Doon na natulog talaga. Ginawa na niyang kwarto yung kusina ng villa, let's say. Wala na. Paano na ngayon? Gagastos ka sa labas ngayon. Wala ka pang sahod. Di ba lumiliit yung mundo? Ang hirap kumilos. So, magpakatotoo. Maging matuwid tayo sa lahat ng pagkakataon. So, ganun po si Simeon. Hindi lamang yan, syempre. Kapag matuwid ang isang tao, syempre, may takot yun sa Diyos. Yun pa palang isa. Malaki ang possibility yung tao, kaya siya prangka, kaya niya sabihin yung katotohanan dapat niyang sabihin nang hindi siya magkukubli, magpabalat bunga or what. Siguro, hindi siya takot doon sa tao, sa kapwa niya tao. Ang takot niya sa Diyos. Sabi nga sa Bible, di ba? Huwag daw natin katakutan yung mga kayang pumatay ng pisikal na katawan. Ang katakutan daw natin, siya na may kayang magbulid ng kaluluwa sa impyerno. Kayang pumatay ng kaluluwa. And that is God Himself. Ito Simeon, meron siyang takot sa Diyos. Hindi na sinabing meron siyang takot sa Diyos at wala siyang takot sa tao. Kasi it's already given. Ang isang may takot sa Diyos, hindi tayo fearful sa kapwa natin tao. That is something na me myself na experience ko po. May mga taong hindi niya tanggap na yung taong kaharap niya hindi takot sa kanya. Yung una pong trabaho ko sa advertising nung araw, di ba? Napagalitan ako ng boss ko noon. Sinugod ako sa kwarto ko, kabago-bago kong ganyan. Sabi sa akin, Eric, who do you think I am? Sabi ko, you're the boss. You're the MD, the managing director of this company. Yes! So, sabi niya gano'n. Sinisip ko, ano ibig sabihin nito? So, lumalabas, kaya pala gusto niya, katulad ako ng iba, na nanginginig pag nandyan siya, hindi mapakali sa ginagawa pag nandyan presence niya. Wala kang mahihita sa akin, hindi ako takot sa'yo, tao ka lang eh. Doon ko unang na-experience yun, may mga tao pala, gusto niya, ganun yung tao around him. Na kapag nandito ako, medyo ingat kayo. Kasi hindi kasi ako ganun eh. To be honest, hindi po ako takot sa tao kahit sa boss ko. Kapag ako may ginawang masama, mali, sigurado yun, ako talaga magpapakumbaba sa kanila. Pero kung wala naman, ba't ako matatakot sa kanila? Why? So sa atin naman ganun. God did not give us the spirit of fear. Right? But boldness ng power.
At gano'n na makikita natin kay Simeon. Yun na lamang, mamaya makikita natin, di ba? Kung ano yung mga naging action ni Simeon, makikita natin kung gaano siya may takot sa Diyos at meron siyang ganung klase ng boldness. Hindi lamang yon. Sa buong buhay din ni Simeon, ano raw siya? Naghihintay sa kaligtasan ng Israel. Tayo kasi hindi natin naranasan yun kasi wala naman sa ating umabot na sa panahon ng Hapon, di ba? Meron ba sa ating umabot ng panahon ng Hapon? Wala na. Kasi noon pa yun. Kahit sa... hindi na. Pero imagine yung mga lolo nating umabot ng panahon ng Hapon. Imagine yung mga, hindi lang mga lolo, yung mga Pilipino ng panahon ng Hapon. Kung paano each and every day nananalangin sila, no, Panginoon, palayasin mo ito ng mga saang na to. Imagine that, yung mga time na yun, anytime, pwedeng agawin yung bahay mo. Pwedeng agawin yung anak mong babae, yung asawa mo. Alam natin ang ginawa ng mga Japanese nung araw sa kanilang mga Koreans. Yes! Marami po silang ginamit ng mga Koreans nung araw na kinubkob nila, ginamit ng mga soldier. At mas malupit pa kaysa sa kanila. Secret lang yun. Opo, marami silang ginamit ng mga Koreans din naman by that time. Pero, imagine yung mga panahon na yun. Anytime, kumakain kayo ng maayos, nagkakataan, bigla may papasok, dadamputin, may mga makapili pa. Di ba yung mga turncoat, mga nananaksak sa likod, mga, maraming nagkaganon. Hindi kasi natin inabot yun. Imagine that kind of experience na anytime you may die or you can lose everything. Yung pinaghihirapan mo ng maraming taon ng kalabaw o bukirin, biglang aagawin, nang ganun na lang. Saan ka datamputin? Wala. No? Kaya nga maraming nanggaling sa taas, sa north, di ba nagbabaan ng Manila, doon naman nagsettle, kasama yung mga lolo ko doon. Kasi sa Ilocos nagbaan na, di ba? Doon yan una eh. Pababa. So sila naman, mula sa taas, bumaba sila because of that kind of fear. That kind of fear. Naghihintay sila ng sagot laban sa mga Hapon by that time. At even now, today, di ba, sino naman ang umaaway sa Pilipinas ngayon? China, mga kapatid, inaagaw yung ating mga islands. At ano bang mga gawa natin against them? Kaya nga sabi natin, di ba, hinihintay natin yung magiging pakilos ng Lord sa mga taong ito. Mga kapatid, hindi evil ang mga Chinese, but it is their governments. Huwag nating lalahatin. It is their government kasi at ilang mga taong katulad nila, yun ang gumagawa na hindi maganda sa ating bansa. Ipag-pray natin yung katulad sinabi po last time, ipag-pray natin, hintayin natin yung magiging sagot ng Panginoon upang itigil na ng mga taong ito yung ginagawang panlilibak, pang-aagaw, pagnanakaw ng pag-aari nating mga Pilipino. So si Simeon po ganun din, naghihintay siya kasi under sila ng Romans, ng mga Romano at mas malupit pa kaysa sa mga Hapon yung mga taong iyon. So yun ang kanya hinihintay sa kanyang buong buhay, kailan kami makakaalpas sa tyranny, kailan kami makakaalpas sa pang-aapi ng mga dayuhang ito. At panghuli, ang pinakamahalaga sa lahat, siyempre, nasa kanya ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo. This is something kakaiba or unique. Kasi lagi natin mababasa sa New Testament after ng 4 Gospels, after ng Matthew, Mark, Luke, John. Diba? Pag sinabing Holy Spirit, si Jesus Christ, andyan ang Holy Spirit, yung mga apostles, especially noong araw ng Pentecost sa Book of Acts, bumaba ang Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, noong mga panahon na yon. Pero bago pa pala silang lahat, meron ng isang taong binanggit dito na nasa kanya na ang presensya, yung mismong Holy Spirit. Si Simeon yun. Kasi po lagi po ninyo mababasa ang patungkol sa Holy Spirit, especially pag pumasok na po tayo sa Book of Acts. Pero siya, baby pa lamang ang ating Panginoon, pinag-uusapan na nasa kanya ang Holy Spirit. So this person is something else. He is unique. Minsan lang siyang binanggit, pero tignan ninyo yung kanyang resume. Yung kanyang CV. Ganun na lamang. Hindi mapapantayan. So in a nutshell po, yan yung Simeon na pinag-uusapan natin. Ang daming pagpapala ng niyang nakita at hinihintay pa mula sa ating Diyos. Ngayon po, merong pangako ang Diyos sa kanya. At makikita pa nga po natin yan sa Lucas chapter 2 verse 26. So nasa kanyang Holy Spirit. So nakikipag-usap sa kanyang Holy Spirit. Ipinahayag ng Espiritu Santo kay Simeon na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. So dito po muna tayo. Imagine that.
Ang alam natin ang laging kausap ng Diyos, si Adan, si Eva nung araw, si Moses, si Abraham, si Elijah, si Elisha, yung mga prophets, sila Zechariah, sila Isaiah, mga kinakausap ng Diyos yan, diretsahan. Pero pagdating ng New Testament, meron din pala through the Holy Spirit. Di ba? And that is Simeon. Ulitin ko po, me myself, I am surprised sa taong ito. Kasi hindi naman siya tinatawag na kasama sa mga major prophets or minor prophets. Yun lang siya. Doon lang natin siya makikilala. And yet, katulad ng mga propeta ng araw, nakikipag-usap na sa kanya ang Diyos through the Holy Spirit. At may pangako pa. So dito sa verse na ito, makikita po natin na advanced na in age si Simeon. In a way po, tinuturuan ko kayong paano maghihimay ng mga verses. Yan po yung mga kinakailangan natin tingnan mga pointers. Iisang verse yan, pero maraming laman yan. Nakikipag-usap na sa kanya ang Holy Spirit. Hindi lamang yon, matanda na siya. Dahil yun mismo yung laman. Hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na pinangako ng Panginoon. Imagine that. Di ba ang sarap ng ganun? Di ba minsan ang tao merong magbubuntong hinanga sa kasasabihin niya, kailan kaya ako talaga makakakain ng hamon? Di ba? Di ba ang tao ganun, kailan kaya talaga makakabili ng kahit maliit man lang na bukirin? Kailan ko kaya makakamit itong mga bagay na ito? 50 years na ako dito sa bansang ito, pero why? Wala pa siya. Kailan? Hindi ba ganun naman ang tao, normal sa atin yon? Kailan ko pa mararanasan ang pagmamahal? Di ba? Yung wagas na pagmamahal, kailan pa? Kailan ko makikita yung taong sadyang akin lang? Walang kaagaw. Kailan? Isipin ninyo kung ano ba yung, again, 2023, inisip natin na itong taon na to, makakamit ko to. Pero ang tanong nga, nakamit nga ba natin or hindi? O nananatili siyang pangarap na lamang? Or planuhin, di ba? Sa mga susunod na mga panahon. Pero ito hindi, ang pangako ng Panginoon. Ito Simeon, okay, alam ko, matanda ka na. Pero huwag kang mag-alala. My promise stands. Bago ka mamatay, bago kukunin ang buhay mo, you will see the Messiah. And you know how special that is, right? Kasi mula Old Testament hanggang Book of Malachi, mula Old Testament hanggang dito sa panahon na ito, hinihintay kasi nila kung sino yung Messiah. Nasaan yung Messiah? Kailan siya darating? Hinihintay nilang lahat yun. Ang sabi nga po ni Pablo, di ba? Yung mga propeta ng araw, pinaprophesy nila yung Messiah hindi nila nakita. At hindi nila makikita because matagal na silang patay, hindi pa dumarating. Samantalang ito, yun ang pangako ng Lord. Simeon, you will see Him bago kukunin ang iyong buhay. Parang sa atin din lang, ano ba yan? 50 years na ako dito, yung bonus ba, kailan ba talaga ibibigay? Tapos isang araw, bigla mo natanggap yung bonus na yon. Tapos umuwi ka na sa Pilipinas. Iba yung pakiramdam pag nakuha mo yung talagang minimithi mo, di ba? Yes! Pwede na akong umuwi. Huwag mo na mamatay. Pwede na akong umuwi sa Pilipinas. At ituloy ang aking buhay doon. Lalong-lalo na si Simeon. Imagine yung kanya excitement. Kasi hindi siya pinangakuan ng Panginoon ng kayamanan sa mundong ito. Hindi sinabi ng Panginoon, hala mo, Simeon, alam ko matanda ka na, habaan ko pa ang buhay mo. Huwag na, Lord, mukha na akong kahoy nun. Meron ba sa inyong gusto mabuhay ng 100, 120, 150 years old? 200. Meron bang gusto mabuhay dito ng 200? Kapatid, pwedeng ibigay ng Panginoon kung gugustuhin niya, kaso parang kahoy ka na nun. Kasi hindi naman titigil yung pagkamatay ng mga cells. Yung balat mong dati, balat ng sanggol, ngayon talaga namang puro kaliskis na. Hindi titigil yan. After 150 years, 120, 200 years, para kang lang tuod yun nakaganon. Mahirapan ng kumilos, pero mahaba buhay mo, 200 years. Gusto ba natin ng ganun? 200 years pero para kang kahoy na nakatambak lang dyan. Lolo, tabi lang po. So, sinong gusto mabuhay ng 200 or 150? But remember, kukulubot ng kukulubot, di ba? Wala, di ba? Wala. So, hindi yung pinangako ng Panginoon, hindi kayamanan, hindi yung forever young. Hindi. Yung Kristo, yung Messiah, yun ang pinangako sa kanya ng Panginoon. Sa ngayon, I think maraming tao hindi ma-appreciate ito eh. Huwag ka mag-alala, kapatid. Hindi mo man natupad lahat ng iyong mga pangarap. Pero pupunta ka naman sa langit, di ba, pag namatay ka?
Maraming tao hindi ma-appreciate yun. Di ba pwedeng dito ko na maranasan ng langit? Ba't kailangan ko mamatay muna bago ko maranasan yan? Maraming hindi nakaka-appreciate nun. Kaya mag-pray tayo, Lord, kung loloobin po ninyo, at least bago ako mamatay, maranasan ko na yung mga bagay na ito na matagal ko na minimiti sa aking buhay. Wala naman imposible sa Diyos, di ba? Wala naman imposible sa Panginoon. Basta sumunod lang tayo sa Kanya, and He will do His part. Yun lang ang sinabi ng Panginoon, if you really love me, then you will obey my commands. Yun lang. Sa parte natin, I believe doon tayo nagkukulang kasi sa pagsunod, sa obedience. Kaya yan, yung pangarap na dapat ganyan lang maabot mo na, hindi maabot-abot. Nakikita mo na siya, naaamoy mo na, nararamdaman mo na siya, pero hindi mo maabot. Why? Malaking possibility because we are disobedient to our God. So kung hindi agad natin nakuha ng 2023, meron pa tayong chance, meron pang 2024. So yan po ang pangako ng Panginoon kay Simeon at yun po palagian niyang binabantayan at inaasahan. Sa Lucas chapter 2 verse 27 hanggang 28. So, again, pagkilos ng Holy Spirit. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. Walang coincidence sa Biblia, mga kapatid. There's no such thing as coincidence. At nagkataong pumunta si Simeon sa templo, at nagkataong nakita niya si Mama Mary. There's no such thing. It is always in the guidance of the Holy Spirit. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. At nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa hinihingi ng kasulatan o kautusan, biglang kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Pag ngayon nangyari yan, sigurado gulpi na yung matandang to. Di ba? Papayag ka man biglang may kukuha ng anak mo ng sanggol. Usong-uso pa naman ngayon, nurse nga, ninanakaw yung sanggol Lalabas lang, dala yung bata. Ang hirap magtiwala ngayon sa maraming tao. Kung ngayon mangyayari ito, sigurado ako may mangyayari dito sa matandang to. Pero hindi. Why? Because it is the Holy Spirit na kumikilos upang matupad yung mismong kanyang pangako sa taong ito. Basta pumunta siya doon, nakita niyo, at nakilala niya ang Panginoon, maging mag-asawa because of what? The Holy Spirit. Ganun po kahalaga yung guidance of the Holy Spirit. Eksakto siya. Ang Holy Spirit po hindi katulad ng horoscope. Sa araw na ito, makikita mo ang iyong kabiyak. Nakasuot siya ng pula. Pati buhok pula. Tapos pagpunta mo doon, lahat naman nakapula. Lahat buhok pula. Hit and miss. Kaya nga ang Kristiyano hindi pumapatol sa horoscope. Gawa lang ng tao yan. Walang basehan sa Biblia yan. Gawa pa nga ng kalaban kung tutusin. Holy Spirit ang kailangan natin. Holy Spirit, guide me. Lalo na sa mga nag-a-apply sa trabaho, di ba? Kadalasan, wala nang panama yung mga CV Kasi ang dali-dali naman pagandahin ng mga CV, ng mga resume. Sa amin po, hindi na uso yung resume sa trabaho namin. Umupo ka dyan, magtrabaho ka, titignan ko. Pero yung mga ganun, hindi na. Kahit isa, dati nga 5 yan, di ba? Nag-iisa na lang. Yung isa na yun, minsan, okay, we will try you, do this job. Di ba? Ang Holy Spirit, kapag siya nag-guide, katulad si Simeon, eksakto, hindi hit and miss. Eksaktong-eksakto sa kanyang mga sinasabi. At ganoon din po na makita niya yung mag-asawa, dala yung sanggol, na imagine yung kanyang nararamdaman. Imagine ninyo ano yung nararamdaman ng Simeon nung sabi ng Holy Spirit, lapitan mo tong pamilyang ito. Nakikita mo yung sanggol na kalong nila? Puntahan mo. Diba? Yun ang kasagutan sa aking pangako sa iyo. Na imagine yung puso ni Simeon by that time, no? Malalakas pa ang mga tao ng araw, hindi siya biglang inatake sa puso doon sa excitement. Hindi, malakas pa rin. Nilapitan niya at nakilala niya, dinampot niya mismo ang Panginoon, itinaas niya at nagpasalamat po siya sa Diyos. Kaya always seek the guidance of the Holy Spirit. Huwag yung ibang spirito. Wala nang ibang spirit tayong hihinga ng guidance, kundi Holy Spirit ng Diyos lang. Any other spirit, nanggaling na po sa iba yan, sa kabilang panig. And God don't like that. Ang gusto ng Lord, kung gusto mo ng guidance, ask me about it. And the Holy Spirit will be yours. At sakto nga, iyon ang ginawa ni Simeon at nakita niya sa wakas yung pagliligtas ng ating Panginoon.
Wala na pong binanggit dito kung biglang kung nabigla si Joseph saka si Mother Mary. At muntik nang sapakin. Wala. Kasi lahat sila, by that time, I believe kumikilos ang Holy Spirit sa lahat. Ganun naman ang Holy Spirit, hindi lang siya kukilos sa isa. Again, kung example natin yung nag-a-apply, hindi lang naman siya sa'yo kikilos eh. Even doon sa pag-a-applyan mo, kikilos ang Holy Spirit doon. Just ask the Holy Spirit. Holy Spirit, bigyan po ninyo mababang puso itong taong ito. Yung mga boss natin, kung sadyang meron tayong mga boss na lagi tayong ginagawa na hindi masama, samantalang okay naman tayo, sinusunod man natin lahat, ipag-pray po natin yung mga taong ganun. Okay, wag na yung mga boss. Yung mga simpleng kasama na lamang natin sa trabaho. Yung mga customers, yung mga clients. Habang pinagpe-pray natin na gabayan tayo ng Panginoon, ipag-pray din natin na, Lord, hipuin mo po yung mga taong makakasalamuha ko today. Kasi maging sa kanila po, pwedeng kumilos ang Holy Spirit. So by that time, it is the working of the Holy Spirit na namamayani sa buhay ng buong pamilyang ito at maging ni Simeon at lahat ng mga nakakakita. Kasi po, templo yun ng Panginoon, maraming tao doon. At meron doon priests. Wala naman po nabanggit sa Biblia na si Simeon na isang priest. Basta simpleng tao siyang pumunta doon for the child through the guidance of the Holy Spirit. So kinarga niya, nakita niya mismo, no? O imagine ninyo, no? Yung kaligtasang pinangako ng Diyos noong paman, kinalong niya, naging malapit sa kanyang dibdib, sa kanyang puso. You know, maaaring hindi natin tuwirang makuha yung maaaring nararamdamang ligaya, saya ni Simeon. But imagine that. Hawak na niya sa kanyang mga bisig yung kaligtasan hindi lamang ng Israel, kundi yung kaligtasan ng buong mundo. Hindi lamang kaluluwa ng mga Israelites, kundi maging kaluluwa ng mga Hentil. Hindi lamang kaligtasan ng mga tao by that time, kundi kaligtasan ng mga tao even today at sa mga susunod na mga panahon. Hawak ni Simeon sa kanyang bisig, malapit sa kanyang puso. Now imagine, mamamatay ba si Simeon ng masayang masaya? It's more than that. It's more than that. Yun yung masarap na makuha. Diba? Yung mga bagay na ganito, na hindi lamang makikinabang ng isa, kundi para sa kapakinabangan naman ng lahat. Okay. So tingnan po natin yung nangyari. Ano yung sinabi ni Simeon ng kanyang itaas ang bata, ng kanyang idikit sa kanyang bisig, sa kanyang dibdib? Sa Lucas chapter 2, verse 29 hanggang 32. Sabi niya, ngayon, Panginoon, ngayon po, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin, ayon sa inyong pangako. Verse 3, yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas, kahalungnan niya, na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga Hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Yung batang yun, yung baby Jesus na kalong mismo ni Simeon by that time. Ready na siyang mamatay. At yun naman po ang pangako ng Panginoon. Pag nakita mo na yung bata, ang pagliligtas na mula sa langit, then kukunin ko na ang iyong kaluluwa. Napaka-perfect way to die. Na nakamit ng tao ni Simeon, yung pinakamataas na pangarap sa kanyang buhay. Yung pangarap na hindi lamang siya makikinabang, kundi lahat ng tao sa buong mundo. Sa past, sa present, hanggang future, masasagot ng batang ito na kanyang kalong sa kanyang bisig. Now think about it. Meron ba talaga tayong inisip o hiningi sa Panginoon na hindi lamang para sa atin, kundi, Lord, pag binigay mo ito, buong pamilya ko po, Panginoon. Siguradong magkakaroon ng ginhawa, ng pag-asa, hindi lamang kami. I believe, maging yung mga kapatiran, yung church, pag nalaman nila ito, mabubuhayan din sila ng kalooban. What kind of request na ibinigay ba natin sa Panginoon na gano'n ang magiging resulta? Kasi, hindi ba, aminin natin sa hindi, kapag tayo nag-pray for us, Lord, for me, Lord, give me this. Kasi po, I like this, I need this, I, me, myself. Hindi ko po sinasabing masama yun. Meron talagang panalangin na kung ano yung specific na pangailangan natin. But do not forget, yung klase ng panalangin na kapag hiningi natin, hindi lang tayo makikinabang, kundi maraming tao. Ibabalik ko po yung kwento nun kasi I believe meron sa inyo nakarinig nung panahon na sa ibang church para kami ni Kuya Lem, nung kapos sa transport. Hindi ko makakalimutan kasi yung mga pagkakataong yun. Kasi kung paano sumagot ang Panginoon, gayon na lang. So, dumadami yung malaki yung church, dumadami yung members. Kaso kapos kami noon sa transpo.
Diba? Ngayon merong kapatiran na nagpasimula, kumuha ng license, nag-aaral mag-drive. Nagsunod-sunod kami. Ako, si Kuya Lem ang sinundan ko by that time. Nung makakuha si Kuya Lem, makakuha na rin. Tapos nakakuha pa siya ng sakyan. So, to make the story short, dahil merong pangangailangan ng simbahan, we prayed for it. At ano binigay ng Panginoon? Nakakuha kami ng driver's license. Nakakuha kami ng sasakyan. Sino nakinabang? Kami lang ba? Lahat. Mga kapatiran. Marami pong examples na ganyan. Pero ini-example ko lang yung sasakyan. Galing, kung yan po pinalalangin natin sa Panginoon, kapag binigay niya, ibalik natin sa Kanya. Ipagamit natin, mga kapatid. Kasi, siguro naman po, alam natin, wala talaga naman talaga tayong pag-aari sa mundong ito. Ang sabi sa Psalms, the earth is the Lord and everything in it. Pag-aari niya lahat ng bagay, even us, pag-aari ng Diyos. Kung tutuusin, tama yung sinabi nila, hiram lang natin lahat ito sa Panginoon. Tayo mga tagapangalaga ng lahat ng mga bagay, ng mga stewards. So, ang sa akin mga kapatid, maganda po siguro kung meron tayong gustong hingin sa Panginoon, bukod sa iba pa nating mga personal na mga kahilingan. Minsan-minsan sa ating pananalangin, humingi tayo sa Panginoon ng something na alam natin hindi lang tayo makinabang. Hindi lang pamilya natin, kundi mas nakararami. Especially kung member ka ng isang simbahan, Lord, give me this. Kasi po, magagamit ko, magagamit ng pamilya ko, at makikinabang din po ang simbahan. So, binibigyan ko yung idea, mga kapatid, kung paano ang Panginoon matutuwa sa klase ng prayer item na hinihingi natin sa Kanya. Madalas tayong humingi ng kagalingan pag nagkakasakit tayo, right? At pinapagaling naman tayo ng Panginoon. Right? So, ganoon din. Be creative. Lawakan natin yung isip natin about the things na hinihingi natin mula sa Kanya. Okay? Katulad ni Simeon. Imagine that. Katulad ni Simeon. Nakita na niya at yung sanggol na ito magbibigay ng dangal sa kanyang bansang Israel at sa lahat ng taong magbibigay ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Lucas chapter 2 verse 33 hanggang 34. Ito na lamang yung naging reaction siyempre ng mag-asawa. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Sino ang hindi magugulat? Even though alam natin nagkaroon na ng vision si Mother Mary, nagkaroon ng vision si Joseph kung sino yung sanggol, of course, kinakailangan pa yung magkaroon ng realization sa mismong practical na pamumuhay nila. Maganda yun, narinig nila yung prophecy. Nakausap mismo ni Mother Mary si Gabriel. Si Joseph sa dream, sa isang vision, nakausap niya ang ating Panginoon. Pero iba pa rin yung, meron kasing ibang tao na magpapatunay na anuman yung ibinigay sa inyong prophecy ni Gabriel o ng Holy Spirit sa iyong dream, Joseph, isa ako sa patotoo na yes, yung batang yan, ang anak ninyo, ang magiging tagapagligtas ng buong sanlibutan. So namamangha sila sa ganitong klase ng mga pananalita. At ginawa na ngayon ni Simeon bilang panghuli, binasbasan sila ni Simeon. At sinabi kay Maria, specifically kay Mother Mary, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. At yun mismo ang nangyari sa naging ministry ni Jesus Christ. Maraming napahamak. Bakit sila napahamak? Dahil iniligay sila ng Panginoon sa kapahamakan? No. Alam natin kung saan mapupunta yung mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga po natin noong nakaraan, there's only one name under heaven given para sa ikaliligtas ng kaluluwa ng tao. And that is the name of the Lord Jesus Christ. So, ibinigay na yun. That's it. Throughout eternity, there's only one name lang ang makapagliligtas sa inyo. Ngayon, paano mapapahamak ang tao? Kapag hindi sila naniniwala sa nag-iisang pangalang iyon, then they will go to perdition. They will go to hell. Ang sino mang mananampalataya sa Panginoon bilang Lord and Savior, those persons will be saved. And of course, they will go where? They will go to heaven. Kung saan habang buhay, kasaganaan, joy, fun, and many, many more. So tandaan po natin, there's only one name. At kung bibigkasin man natin po ang pangalan ng Panginoon, huwag natin siyang gagamitin sa walang kapararakang kapamaraanan. Katulad po ng napapanood natin sa Western media. Inilalagay nilang pangalan ng Panginoon sa mura.
Nagko-curse sila, andun ang pangalan ng Panginoon. To make the story short, ginagamit yung pangalan ni Jesus Christ sa mga bastos na kapamaraanan. Sa mga kawalan ng respeto na kapamaraanan. Huwag po natin gagawin yun. Binabanggit lamang natin ang pangalan ng Panginoon sa ating pananalangin, sa pagpupuri sa Kanya, sa pagsamba. Pero besides that, do not use it in anything. Iba kasi ginagawa na rin agimat yung pangalan ng Panginoon eh. Diba? Yung metal, tas may Jesus, sabi malaking mata na ganun. Tapos si Yesu Cristo. Hindi rin ganun. Gawain niya ng mga hindi tunay na Kristiyano. Pero mga tunay na Kristiyano, even sa ganung kapamaraanan, hindi natin ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon. Dahil gayon na lamang ang ating pagpipitagan sa tagapagligtas ng lahat. Now, there is something unique sa ginawa dito ni Simeon. Ang sabi diyan, binasbasan niya yung mag-asawa. So, meron nagsasabi, maaring si Simeon, maybe instantly, at this point in time to the Holy Spirit, para siya naging propeta. Kasi yung mga sinabi naman ni Simeon, yun naman mismo yung sinabi ng Holy Spirit. Siya naging spokesperson upang sabihin sa kanilang lahat yung plano ng Panginoon ng Diyos dito sa batang ito. Kasi yun po yung trabaho ng isang propeta. Ang tunay na propeta po, according sa Biblia, hindi niya sasabihin yung mga bagay galing lang sa isip niya at sa puso. Hindi siya magsasalita ng mga bagay na galing sa emosyon. Sabi ng Panginoon, huwag tayong tumuloy sa Baguio kasi hindi po yun ang prophecy, mga kapatid. Hindi ganun ang prophecy yung sinasabi sa Biblia. Sabi nga nila, di ba, habang nagsisipilyo, kinausap siya ng Diyos. Habang nagsisipilyo ako kinausap pa ng Panginoon. Habang nasa banyo ako, kinasihan ako ng banal na Espiritu. At meron siya pinasasabi, hindi ganun ang kapamaraanan ng Diyos. Meron tamang kapamaraanan ng Diyos. Saka kung meron po kayong napupuntang mga churches na meron nagpa-prophesy tapos hindi naman nagkatotoo, malinaw ang sinabi niya sa aklat ng Exodus or Deuteronomy. Iwaksi ang taong yan. That person is a false prophet. At ang dami-dami pang mga sikat na evangelist ngayon, ang dami nilang mga prophecies na hindi nagkatotoo, pero hanggang ngayon nandun pa rin. Nasa rurok ng kalang tagumpay, dun sa kalang mga simbahan na para bang walang nangyari. Kaya po dumadami ang false prophets, false pastors, false evangelists today. Kasalanan din po ng mga members. Parang bansa lang yan eh. Ibinoto-boto mo, ngayon nakaupo yan at puro kalokan ang ginagawa, mandami mong reklamo. Ikaw ang bumoto niyan eh. Naalala niyo yung mga even sa mga senators, even sa mga underlings, hindi ba? Pag naupo sila, I mean, meron na naman hint eh. Bago pa napunta sa pwesto yan, alam mo na naman kung sino siya eh. And yet, dahil sikat, kilala mo, ibinoto mo, ngayon nakaupo at puro kalokohan ang ginagawa, then tiisin mo ngayon ang ginagawa niya. In the first place, hindi maluluklok yung mga taong yan kung hindi ibinoto ng mga Pilipino. Hindi po ako namumulitika. Pero this is the truth. Hindi sikat ang pinag-uusapan. Sikat yan. Kilala ko siya. Ang ganda ng teleserye niya. Naiyak ko talaga eh. Gawin natin senator. O yan, tiisin natin ngayon nangyayari yung mga ginagawa nila because of that. Pero ito po, hindi. No? Iba yung naging sitwasyon this time. Kung sino man yung hinirang ng Diyos, sinabi niya kay Simeon, inihiyag ni Simeon, ito ngayon yung sanggol na yon, at yun mismo ang nangyari sa buhay ng ating Panginoon. At sino nakikinabang? Tayong lahat ngayon at sa mga susunod na panahon. So, binasbasan niya. In a way, naging propeta sa Simeon at the same time, kasi po hindi naman basta-basta nagbabasbasan tao eh. Kung wala siyang religious office. Of course, yung magulang sa anak, tama lang yun yung mga matatanda. But this kind of basbas is something else. Ito yung may pagkasi talaga ng langit. He was convicted by the Holy Spirit upang basbasan ang mag-asawang ito. So napakaganda, no? Nung makakamit ni Simeon, yung kanyang tanging hinihingi sa ating Diyos, ang naging reaction niya na makuha niya yun, pagpalain naman yung mga magulang, yung pamilya. Ano matututunan natin dito? Mga kapatid, after natin matanggap yung mga blessings na ipinag-pray natin, di ba? I-share naman natin sa iba. Yung basbas, ano ba yung English ang basbas? Blessing, right? Blessing. So, ganun din sa atin. Hindi ko naman sinasabing kada meron kayong bonus, pakainin niyo ako sa steakhouse or what. I'm not saying that. No, I'm not saying that. Pero yung tao sa puso, kung hindi man dito, at sa pamilya na i-share natin. Siguro naman pagdating sa pamilya, hindi tayo maramot, di ba? Especially sa ating misis, sa ating mister, at sa mga bata. Kinakailangan, i-share yun
Kasi kadalasan kasi, di ba, pag nakatanggap tayo ng malaking sum, bibili tayo ng something na malaking sum din ang bayad. At sino lang ang gagamit yun? Tayo lang mag-isa. So, minsan, isipin natin na ano ba yung pwede kong paggamitan ng bonus na ito na hindi lang ako makikinabang, kundi marami. Especially ang aking sariling pamilya. Basbasan din natin sila. Pagpalain din po natin yung mga taong nakapaligid sa atin. So, sa mga susunod po mga Fridays, I think isang Friday na lang, di ba? Meron tayo for 2023. At yung next Friday, I think that's already 2024, right? So, ilan araw na lang po ang nalalabi for us na magmuni-muni. Pag-isipan natin yung buhay natin this year. Huwag po natin hayaang, wala, yung nangyari sa 2023, nakalimutan ko ano yung dapat kong matutunan, nakalimutan ko ang dapat kong, huwag po natin gagawin yun, matuto po tayo sa naging experience natin this year. At kung meron tayong mga naging regrets, then, huwag na natin dalhin sa susunod na taon. Dalhin natin sa susunod na taon yung mga pawang mga tagumpay, yung mga planong natupad, yung mga bagay na mga gandang nagawa natin, hindi lamang sa ating sariling pamilya, kundi sa mas nakararami. Kahit sa trabaho, sa trabaho, kung 2023 tayong tipong huling darating, unang uuwi, baguhin na yan. Kasi po hindi yung gawain, of course, first and foremost, hindi kasi yung gawain ng tunay na Kristiyano. Ano sa mas sinabi sa Biblia, ang Lord daw, on perfect timing. At even now, sa ating mga buhay, meron pong timing ang Diyos. At walang pwedeng makapagbago. Lord, pwedeng iwan ko pabalik ng konti itong time. If I can just turn back the clock or what? Kasi hindi, hawak ng Panginoon yun, siya lang. So, isipin natin ngayon, sa trabaho na lang, ano yung ginawa ko ng 2023 na kung ako yung boss, hindi ko magugustuhan ang sarili ko? Huwag nang dalhin yan sa susunod. Kung tayo reklamador sa 2023, huwag na natin yan dalhin sa 2024. Kung wala tayong ginawa kundi silipin yung buhay ng kapwa natin, huwag iwan na yan ngayon, huwag na natin dalhin sa 2024. Kayo na po mag-isip. I believe, alam ninyo, ano yung mga bagay na dapat iniiwan na sa taong ito at hindi na dapat dinadala sa susunod na taon. So bilang panghuli po, question to ponder, sa parating na bagong taon, ano-ano ang iyong mga panalangin na mayroong heavenly value? Hindi ko sinasabing bawal mag-pray ng bagong cellphone na naman. Hindi ko sinasabing magpe-pray na naman ng bagong sapatos. Hindi na bawal mo, mag-pray ng bagong sapatos. No, I'm not saying that. Pero this time around, magkaroon naman tayo ng klase ng panalangin, kahilingan, na mayroong heavenly value. Ang ibig sabihin po nun, may kinalaman sa ating spirituality. Oo, kuya, yung iPhone 15, spirituality ko, ano talaga dun eh. Diba? Kasi may Bible ako sa Diba? Pero alam natin kung saan talaga natin nagagamit ang mga bagay na yan. Kung sa pagbabasa ba talaga ng scripture or hindi. So, ano yun? Ano yung prayer natin na nawa mangyari sa 2024 na alam natin, hindi lamang yung physical natin ang makikinabang, kundi mo especially, matutuwa ang Diyos at spiritually, makakapagbigay ng tibay sa ating pananampalataya sa Kanya. So, think about that. Kasi ang alam ko po, ang laging ginagawa ay nagsusunog ng papel. O ano yung isulat mo dyan sa papel na yan, yung gusto mong masunog. Iba, may pangalan pa talaga eh. Anong gusto niya masunog yung tao na yun? Andiyan yung mga regrets, yung mga mali niya nagawa, wrong decision, and so on and so forth. Nangyayari yun dati. I don't know kung meron ulit tayong gagawin ganyan. Susulat sa papel, tapos susunugin. Kasi nagre-resurrect kasi yun eh. Pagdating ng 2024, parang phoenix, biglang andyan na naman, lumalabas mula sa apoy. Ho, 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 I'm here again. So, let's pray for that. Yeah. Hindi po imposible sa Diyos yung mga bagay na posible for us. So, sa 2024 po, sa pagtatapos ng taon na ito, always remember, God is able. There's nothing too difficult with our God. Kasi niya, obedience, sige lang, faith, obedience, faith, at makukuha na naman natin. In His own perfect timing, in His own perfect way, yung ating mga kahilingan mula sa Kanya. So I know, hindi pa New Year, hindi pa nga nagpapasko, but think about this things, bago man lang tayo lumipat ng bagong taon.